Thank you. Thank you po, Tita Luna. At salamat po sa muling pagbibigay ng oportunidad na makapagturo po sa umagang ito. At I believe na is another encouragement and motivation po na ibinigay po ng Panginoon sa ating lahat sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Sige po, let us open our Bible po. Hallelujah. Sabi po dito sa Job, chapter 23, verse 12, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Sabi po sa Tagalog, sa ang salita ng Diyos, Tagalog Temporary Bible, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahalagan ko ang mga salita niya nang higit pa sa pang-araw-araw kong pagkain. Isa pa tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang umagang pong ito, ang iyong pong salita, ang aming pangunahing pagkain espiritual, Panginoon. Kagaya po ng dalangin ng aking kapatid, ni Tita Luna, na kami po, Lord, ay mahina sa laman, ngunit kapag pinapakain po namin ng espiritual ang aming buhay, Lord, magiging malakas at matagumpay po kami. At ngayon pa lang umaga, Lord God, ay pinagtagumpayan na po namin ang lahat ng pagsubok na mangyayari sa buong maghapong ito, Diyos, maging sa mga darating pa. Tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami sa aming pamumuhay habang kami po, Lord God, ay nandito sa mundong ito at patuloy na nagsusumikap na sumunod sa kalooban po ninyo. Hindi man po namin na maging perfecto, Lord God. Pero Lord, let it be, O God, maging ganap kami at kalugod-lugod kami sa iyong harapan. We ask forgiveness, O Lord God, sa aming buhay, sapagkat alam po ninyo ang aming pagkatao. Tulungan niyo po kami. At sa umagang ito, gabayan niyo po kami, Banal Espiritu. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob, pusong marunong tumanggap ng pagtutuwid, at Banal Espiritu, samahan niyo po kami sa umagang ito. Ito po ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, sabi po dito sa Job, no? Ito po daw yung kanyang pagkain. Amen? So, sa madaling salita, ay si Job po, kung titingnan po natin yung kanyang background, no? Yung kanyang buhay, lingid naman po sa inyong kaalaman ay mayaman po na tao ito at matuwid sa pamumuhay niya. Kung babalikan niyo po yung Job chapter 1, ay maganda ang buhay niya. Meron siyang mga alagaing hayop, negosyo, tauhan. Okay? Marami siyang anak, babae, lalaki, may asawa. Nasa kanya po ang pagpapala at ang kinaganda po nito, sabi sa chapter 1, ay siya po ang nag-iisa o namumuhay ng matuwid sa kapanahunan niyan. No po? Kaya pagdating dito sa chapter 23, from chapter 2, sunod-sunod na chapter, siya po ay sinubok sa maraming challenges sa buhay, no? Nakaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Nandyan po yung nawala po ang kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga mahal sa buhay, at ito po pang pinakamasakit ay itinakwil siya, no? Ng kanyang mga tinuturing mga kaibigan, nilalait siya, maging kanya ng asawa, nilalait siya, no? So, masasabi po natin na hindi rin perpekto ang pamumuhay ni Job. Nasa kabila ng kasaganahan sa buhay, dumating sa punto na nawala ang lahat sapagkat dumating na nangiilam ang Diablo, si Satanas. Dahil nangyari nga ito sa chapter 2, no? Hanggang 3, na akyat panaog siya. At sinabi nga sa ating Panginoon, sa ating Diyos na kung aalisin mo ang lahat ng meron sa kanya, sasambahin ka pa kaya niya? Sasampalataya pa kaya siya sa'yo? Iibigin ka iibigin ka pa niya? Kung lahat ba ng mga bagay na ito ay meron sa kanya, kung aalisin? O, ano sabi ng Panginoon? Alright. Tanggalin mo lahat. Ikaw nang bahala. Pero huwag mo lang papatayin ang aking abang lingkod. So, nangyari po sa dumating sa buhay ni Job na si Satanas po ay nakialam
pero hindi siya pinatay dahil yun ang batas ng ating... Tandaan po ninyo, lahat ng pinili ng Diyos na kailanman hindi magagapi ng dyablo sapagkat iniingatan tayo ng Panginoon. Yan po ang word for today. Iniingatan tayo ng Diyos kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Job. Kaya napaka-importante po na tayo po ay kagaya na sinabi ni Sister Dins sa turo niya kahapon, nagtitiwala sa Diyos. Pero paano tayo magkakaroon? What is the significance of this teaching for this morning? Anong kahalagahan yan sa atin? No? So, ang topic po natin sa umagang ito ay devoted Christian. Alright? Kung makikita niyo po dyan sa ating GC, sinesend ko po yung para matulungan din po si Tita Luna sa kanyang paglalagay ng mga mensahe. So what is devoted Christian? Ano po kayo ibig sabihin ng pagiging devoted? Okay? Alam niyo po, nung ako po ay nag-umpisa ng sumunod at kumilala sa Panginoon way back 2011, sabi ko kay Mrs., totoo po ito. Sabi ko, Rons, bakit ganun? Kapag tinuturo nung pastor yung word, bakit parang tinatamaan ako? Tapos naiintindihan ko yung mga teksto. Sa totoo lang po, I was grade 3 na nagkaroon kami ng first communion. Ganun po kalalim yung understanding ko. Sabi ko parang naka-predestine ako doon sa isang bagay na bakit parang tapos pag may nakikita akong nagmimisa, tapos pag may nagtuturo po sa bahay namin, yung mga, di po ba, yung mga Baptist, pumupunta yan sa mga bahay-bahay. So, yung mga Jehovah, yan, pumupunta po yan eh. Pag nakikinig po ako sa kanila, nauunawaan ko yung mga itinuturo, kahit malit pa po ako noon, pero hindi ko po maintindihan kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Siguro po talaga, itinakda ng Diyos ang aking buhay para po maglingkod. At hindi ko po pinagsisisihan na maglingkod sa Panginoon. Bakit po? Dahil doon ko nakita na meron po akong mission sa buhay. Nagkaroon po ako ng purpose sa buhay. At yun po ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ganun pa man, pag sinabing devoted, parang sabi ko sa asawa ko, Mi, turuan mo ako. Gusto kong matutong mag-devotion. Gusto kong matuto kung paano aralin ang salita ng Diyos. So, tinuruan niya po ako mag-devotion. Binigyan niya ako ng mga example, yung pattern. Kapag binigay na yung, halimbawa, binigay na po yung text, sabi niya, intindihin ko yung sinasabi. Madali ko pong nagigets. Na-analyze ko po agad yung sinasabi ng context, even na hindi pa po ako nakakapag-aral ng Bible School. Pero, praise God, kahit nung ako'y nakapag-aral na po, mas lalo pong nadagdagan yung mga kaalaman at bagay-bagay para matuto sa pagde-devotion. Kasi po sa Bible School, 3:00 pa lang po ng madaling araw, gising na po kami. Nagde-devotion. Nananalangin. Kaya, actually po, yung materials na ginamit ko po ngayon, ito po yung itinuro sa akin ni Pastor Ro kagapon sa 1-to-1. It's things about devotion or devoted. So nakita ko yung teksto kay Job. Kaya ginawan ko po siya ng outline since ako po magtuturo today. So handa na po ba tayo? So what is the significance doon sa topic natin pagdating sa devoted Christian? So what is devoted? Right? Ano daw po ang ibig sabihin ng devoted? Devoted is an adjective that describes being deeply committed, loyal, or extremely loving toward a person, cause, or activity. So, ito yung resulta ng pagiging isang devoted. Yung description nito, ito yung ginagawa mo, naglalaan ka. No? Committed ka. Meron po tayong pagpapakita doon sa emosyon ng gustong-gusto po natin. Nandun yung pagiging tapat at yung extremely loving toward a person. Ibig sabihin,
pinapakita mo. Hindi man sa ibang bagay, o maging dun sa inspirasyon na iyong ginagawa, inspired ka. Amen? Devoted tayo. So, ang pagde-devotion, no, yung pagme-meditate ng Word of God, no, it is not, ano ba to? Hindi lang siya yung parang ordinaryong ginagawa, kundi talagang mahal at gusto natin. So, Joshua 1:8, di ba? You have to meditate the Word of God day and night. Pinapakita ng Diyos na dapat maging devoted tayo dun sa ating ginagawa, no, to learn a lot accordingly dun sa salita niya. Amen? So, yun po ibig sabihin ng devoted. Pero pag sinabing devoted Christian is a follower of Jesus Christ who makes consciousness daily commitment to put God first. Praise God! Ito po yung ginagawa natin ngayon. To seek the kingdom of God and daily commitment to put God first. Amen. Hallelujah. And then, sabi po doon, prioritizing His will above their own desires. This life involves sincere obedience, regular prayer, study of the Bible, humble servant's heart. No, such dedications often entail sacrificing personal ambition to reflect Christ's love to the world. Amen. So itong ginagawa po natin ay napaka-importante. Because we are representative, ambassador, no? To reflect Christ's love to the world. Anong i-reflect ng isang tao, ng isang Kristiyano, kung di po siya nagde-devotion? If they're not devoted, no po, hindi siya, wala siyang kaugnayan. Pero ang sabi po kasi doon, it is a daily commitment to put God first. Na bago po tayo sasabak sa gera, woo! Amen! We are devoted Christians. Punong-puno tayo ng bala na salita ng Diyos. Praise God! Kaya makikita natin dito sabi, how devoted was Job to God. Paano naging devoted si Job? Amen? Sabi dito, paano naging devoted si Job sa Diyos? Amen? Sabi po doon, he followed God's commandments. Letter F. Sabi po doon, he followed. Sumusunod siya. Doon sa unang instanza, sinusunod ko ang kanyang utos. So, sa pagiging devoted, pinapakita ni Job na sumusunod siya doon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos. That even Jesus was silent in the Old Testament, hindi naman na-mention ang kanyang pangalan sa Old Testament, but the God of the New Testament is the God also of the Old Testament, because sinasabi ng John chapter 8 verse 53 to 58 onwards verses, ako ay si ako nga, na kino-quote naman sa Exodus chapter 3, no? Sinong ipapakilala ko? Ang sabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga taga Ehipto, ako ay si ako nga. Praise God. Amen? So, same God. Hebrews 13:8. Amen? Kung sino yung Diyos ng kahapon, ngayon at magpakailanman, yung Alpha Omega, yung Diyos ng Old Testament and New Testament, ay si Jesus Christ. Praise God. Kaya yung utos, pareho lang yan. Kung ano po yung utos ng Old and New Testament, same words. Hindi po nagbabago. Infallible. No? Hindi nagbabago. Ano pa doon? Letter B. He kept God's commandments in his heart. Right? Iniingatan ko. Sabi doon, iniingatan ko ito sa aking puso. Dito pa lang makikita na natin ng sinasabi din ng New Testament doon sa 4 na binhi at doon sa iba't ibang klase ng lupa. At ang tumutukoy doon yung puso.
Anong klaseng puso po tayo? Doon po tayo sa pusong pagka natamnan, dumating lang mga pagsubok sa buhay, biglang matatangay, mawawala. Amen? Hindi ko na po ilalaborate po yung 4 na uri ng lupa, dahil alam naman po natin yon. Siyempre, doon tayo sa lupang masagana, mataba, na kapag natamnan ng buto, ng salita ng Diyos, ay mamumunga. At yun po yung puso natin. Yun ang meron si Job. Iniingatan yung salita ng Panginoon sa puso niya. So dapat ganun din po tayo. And letter C, he valued God's commandments more than anything. Napaka-importante at binibigyan niya ng kapahalagahan ang salita at ang utos ng Diyos higit pa sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Tayo, inuuna yung pangangailangan kesa bigyan ng halaga yung pangako ng Diyos. Amen? Totoo po ba yun? Siguro naman po. Kaya ko po nakita at pinag-aralan ang buhay ni Job na siya naman po nga ginagamit at pinag-aaralan natin sa umagang ito, ay napakagandang karakter sa loob ng Bible na ito. Mula sa Old and New Testament, binabanggit si Job, isang matuwid sa pananampalataya, na sa kabila ng kanyang pagsubok, nandoon po yung napakatamis, higit pa sa pulupukyutan, yung desire ng pagiging devoted niya sa Diyos. Amen? Kung meron man siyang higit na kayamanan, ito po kayamanan niya ito, hindi niya binitawan. Yung relasyon niya sa Panginoon. Hallelujah! Na sana ganun din po tayo. Amen? So, syempre, ang turong ito ay dapat mag-manifest po sa atin. So, ano po yung dapat po mag-manifest sa atin? So, application. How to apply these teachings being devoted to God like Job. No? Simple lang po. Paano natin i-apply? Tatanggapin yung turong ito sa paraan ng pagiging devoted. Katulad ni Job. Amen? Handa na po ba tayo? Nandiyan na po yung mga puntos. Number 1. Devoted to what? Letter F. Finding God's ways. Despite facing different difficulties in life. Ang sabi po dun sa verse 3 hanggang 5, babasahin ko po. Verse 3 hanggang verse 5 po, chapter 23 po ng Job. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang karoroonan. Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin, nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Devoted to finding God's ways or will despite facing different difficulties in life. Kapatid, kamusta na po ang status natin sa buhay? We are facing difficulties. Marami tayong pinagdaraan ng pagsubok. Marami tayong nararanasang rejection, persecution, panlalait, kawalan ng atensyon, nagiging makasarili na tayo, masyado na tayong nagmamataas sa ating sarili, hindi naman na natin kailangan ng Diyos, hindi na ba natin kailangan ng pagkalinga ng Panginoon? Tao po. But Job still faithful. Alright? In spite or despite his facing of different circumstances sa buhay niya, hinahanap niya ang Diyos. Gusto niyang i-demand, gusto niyang ipetisyon lahat ng Panginoon, bakit nangyari sa akin to?
Bakit nagkaganito ang buhay ko? Nagkawindang-windang po ang buhay ko. Inalis po ninyo ang lahat ng ari-arian ko. Tinanggalan nyo ako ng hanap buhay, ng mga tauhan. No? Inalis mo yung mga mahal ko sa buhay, mga anak ko. Sila po yung kayamanan ko, yung mga anak ko eh. Amen? Nung nawalan po ako ng anak, ganyan po yung damdamin ko. Lord, bakit nyo po binawi yung kambal ko? Bakit nyo po kinuha yung anak namin? Matagal na po namin pinapanalangin yung kambal. Sana po magkaroon kami ng anak na kambal. Dahil meron din po kasi akong kambal nung maliit. Kaya nung magkaroon kami ng kambal ni Missy, sobrang kaligayaan po at pagpapasalamat sa Panginoon. Ngunit binawi ng Diyos yung anak namin. Yung blessing na tinanggap po natin ng una dahil nagpasalamat po tayo. And then, binawi ng Diyos. Kaya ba natin bawiin? Lord, hindi na po ako magpapasalamat kasi binawi mo naman yung anak ko. Ganun po ba yun? Nag-struggle tayo sa mga ganung pagkakataon and then nagkaroon ng unwavering faith. Tao po. But Job still loving God. Ano sabi niya sa chapter 1 ng Job? Ano sabi niya sa asawa niya? Sa mga tauhan niya? Sunod-sunod yung pagsubok eh. Diyos ang nagbigay. Diyos ang babawi. Hubad man akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa Kanya. Purihin ang Diyos. Praise God. Kapatid, I just want to motivate you, to encourage you, no matter what you're facing difficulties today, sa buhay mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Purihin mo ang Panginoon sa buhay mo kung ikaw ay nakakadanas ng pagsubok. Amen? Hanapin natin ang Diyos. Andun dapat yung devotion, yung pagiging devoted to find His will in our lives. Kasi sa Old Testament, nung tumalikod ang mga Israelites, wala na po eh. Hindi na nila hinahanap ang Diyos. Mapanibugho ang Panginoon. Siloso po siya. Kaya, hinahanap niya yung kalinga. Kapag gusto ng Diyos yun eh. Kaya tayo inaalaw ng pagsubok. Kasi gusto niya, nilalambing natin siya, kinakausap po natin. Amen? So, diba, pag tayong mga magulang, kapag ba yung mga anak natin may nagawang mali sa atin, tapos kapag naglambing, hindi po ba natin sila kakausapin o pagbibigyan? Tayong mga magulang, mahihina tayo sa ganyan. No? Katulad kahapon, napagsabihan ko yung panganay ko dahil sunod-sunod yung pagpi-play niya ng computer. Inaalaw ko naman, pero pag sumusobra, so, as a father, kailangan disiplinahin po ang bata. Pero, pag naglambing, wala na. Ganun tayong mga magulang eh. What more? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kapag na tayo ay lumalayo na, nagkakamali na, natutukso na, inyet, darating sa punto na magkakaroon ng pagsubok, yun ang gustong-gusto ni Lord. Bumabalik tayo sa Kanya. Gusto niya, hinahanap natin siya. Yung tatay natin sa langit, uutuin natin, Lord, baka naman, di po ba ganun ba tayo? Lord, bigat na ako sa buhay, baka pwede naman dyan. Pero hindi tayo titiisin ng Diyos. Amen? Praise God. Matagal na pong ipinapanalangin namin ni Mrs. na sana maging bago na yung tricycle namin, yung sidecar. Andyan na po. Amen? Basta marunong lang po tayong maghintay. Okay? Number 2, paano maging devoted katulad ni Job? Devoted to becoming faithful to God, no matter what happened, it's either good or bad experiences or situation po. Maging mabuti o mapangit na sitwasyon, magiging tapat tayo sa Diyos. Amen? Si Job, wala eh.
Saludo po ako kay Job. Hindi man po niya ako naririnig, saludo po ako sa kanya. Dahil, actually po, siya po ang one of the best Bible character na hinahangaan ko sa loob ng Biblia. Dahil noong mga panahon na ako po'y dumaranas ng pagsubok nang ako po'y nandun sa seminaryo, siya po yung tinitingnan ko. Siyempre, mas malaga pa rin yung tinitingnan natin yung karanasan ng ating Panginoong Hesus. Pero si Job ginamit instrumento ng Panginoon. Di po ba? Na kahit gaano kalaki ang problema, mananatili tayong tapat sa Panginoon. Amen? Sabi po sa verse 8 hanggang 11, sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan, hindi ko rin siya nakikita sa gawing kanluran. Di ko rin siya nakita sa dakong hilaga at sa bandang timog, ni bakas ay wala. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang, kapag sinubok niya ako, lalabas ang kadalisayan. Sapagkat landas niya yung aking nilalakaran, hindi ako lumis sa ibang daanan. Amen? Kung hindi natin nasusumpungan yung presensya ng Diyos, it's a matter of He tests us. Tinitest tayo ni Lord. Ganun ang ginagawa ng Diyos kay Job. Hindi naman po isang araw, dalawang araw, 3 buwan, 1 taon. Maraming taon na lumipas na nararanasan ni Job na wala na lahat ang sa kanya, nagkasugat-sugat ang buong kanyang katawan, nilait na siya ng kapwa niya, ng kaibigan niya, pati ng kanyang asawa, hindi na rin siya inaalagaan. And yet, at still, si Job, patuloy niyang nagiging tapat sa Diyos. He devoted to becoming faithful. Nananatili ang pagiging tapat ni Job sa Diyos. Na kahit hindi niya masumpungan ang Diyos sa buhay niya, nagpatuloy po siya sa pagiging tapat. Kaya po tayo, hindi man po natin nararanasan sa ngayon yung biyaya ng Diyos, but ang sinasabi ng Hebrews chapter 11, mapalad ang taong nananampalataya kahit hindi nakikita ang Diyos. Amen? Cease to believe. Di ba? Kahit hindi natin nakikita, maniniwala tayo, sasampalatayanan natin. Sinubok na po tayo ng panahon. Marami na pong blessing ang dumating sa buhay natin na kahit hindi natin hinihingi, binibigay ng Diyos. At kapag dumating sa punto, sabi ko nga po magpapasalamat lang ba tayo dahil tumatanggap tayo ng mga blessings? What more? Anything na kapag dumadanas na tayo ng pagsubok, hindi rin ba tayo magpapasalamat? The Bible says. Amen? Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayo sa Panginoon, maging magalak kayo. Na habang nakahawak si Pablo sa rehas at punong-puno ng sugat dahil sa siya'y pinarusan at kinulong noong mga kapanahonan nang siya'y nag-share ng mabuting balita, no? Siya pa itong nagbibigay ng encouragement sa mga mananampalataya that rejoice to the Lord, rejoice. Pakisabi nga po, rejoice. I am rejoice with the Lord. Na kahit tayo ay nakakaranas ng pagsubok, magiging magalak tayo sapagkat pinangahawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Stand firm in faith. Number 3, devoted to loving God with true fear. Amen? Ano na naman, boss ng Mepa Kanto. Ito may business ang Meto. Okay. Sorry. Okay. Ate Beth, paki-mute. Naririnig kayo. Praise, Sorry. okay lang po yan. Di ba? Praise God. Di ba? Okay lang po yan. So number 3, devoted to loving God with true fear. Devoted si Job sa pagmamahal sa Diyos, ngunit nandun yung takot. Anong klaseng takot yung sinasabi ni Job? No, sa last verses, no, from 13 to 16, hindi siya nagbabago at di kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. 14, isa sa katuparan niya ang plano niya sa akin, ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Kaya ako'y natatakot na sa kanya humarap. Isipin ko lamang ito, ako ay nasisindak.
Pinangihina ng Diyos ang aking kalooban, tinatakot ako na makapangyarihan, sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot, dilim nitong taglay sa mukha ko ay bumabalot. Nandun siya sa stage ng kanyang buhay, no? Ibig sabihin ng kadiliman, no? Nandun siya sa stage ng buhay ng punong-puno ng pagsubok. At natatakot siya na magkaroon siya ng emosyon laban sa Diyos. Amen? Hindi niya magawang yung ganitong emosyon. Minsan may mga taong ganun, Lord, sinusumpa kita. Hindi ganun. Alam ni Job na hindi ganun ng Diyos. Alam niya na sa kabila ng mga pagsubok at nandun siya sa kadiliman ng kanyang pagsubok, ng kanyang buhay, hindi niya nagawang mag-curse, hindi niya nagawang magsalita against God. Why? Kasi natatakot siya. Ano ibig sabihin ng natatakot? No, in biblical speaking, ang ibig sabihin ng natatakot, nandun yung respeto, nandun po yung disiplina, at ina-acknowledge niya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? So, yung pagiging pagkakaroon ng takot ay pagpapakita po ng pagmamahal. Kaya kapag ang tao po, wala ng takot sa Diyos, walang pag-ibig yun. No? Pag sinasabi po nga, alam ko kalooban ng Diyos, huwag mo akong pangunahan, pero hindi nakikita sa kanyang buhay, so ibig sabihin po nun, wala siyang pagmamahal. Pero, huwag po tayong magja-judge, no? Sa status ng isang tao. Sa atin lang yon. Pero sa pag-aaral, tayo, bilang mananampalataya, andun yung correction. Sabi nga ng nila, madaling patunayan na maging Kristiyano at sabihin Kristiyano, but when it comes to the Christian living, hindi nagmamanifest po ang Word of God. According to Luke chapter 11 verse 28, mapalad ang mga sumusunod at tumutupad. Hindi lang dapat sumusunod na pinapakitang Kristiyano, at nandun din yung pag-obey. No, nagkakaroon ng application sa buhay natin yung mga pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, itong tatlong F na to, finding, faithful, and fear, napapaloob dun sa ating pagtuturo na kung saan gaano ka-devoted si Job. Amen? So, ano yung conclusion natin dito? The measure of our spiritual progress, no? Yung sukatan daw ng ating spiritual, nung pagkakaroon ng progreso, ibig sabihin, pagbabago, pagkakaroon ng level sa spiritual na pamumuhay, as a devoted Christian, is not how much of the Bible we know, but how much we obey. Amen. Hindi daw importante kung marami tayong alam na Bible verses. Hindi natin alam kung matatapos natin yung mga lahat ng mga trainings, or actually meron tayong tinatawag na ngayon, this coming upcoming March, May 9, that we have a spiritual foundation or victory day, or ano pa may mga L113, no? 1-to-1. Ang dami po nating mga ginagamit ng mga applications or teachings material to become, no, a fruitful Christians because we are devoted. Pero ang sinasabi ng Biblia, katulad ng ginagawa ng mga Sadducees, Pharisees, dalubhasa sa ganyang kaparaanan, but still, that Jesus Christ correct them. Di ba? Nirebuke niya. Mga hipokrito kayo. Intentional po yan na sinabi ng Panginoon. Hypocrites. No? Pinapakita nyo ang inyong kagalingan sa pananalita, dalubhasa sa pagtuturo sa lansangan, and yet, walang nangyayaring aplikasyon. Bago nyo kayo ay manamit ng magaganda, linisin nyo muna ang loob ng baso. Meaning to say, yung puso.
Mas after si Lord sa pagsunod kaysa sa marami po tayong nalalaman. Ang knowledge po ay stock knowledge lang po yan. No? Biyaya lang ng Diyos po yan na magkaroon po tayo ng karunungan. But our God is not after of our knowledge or our skill. Or even na kahit ako po nagtapos ng seminaryo, hindi ko po yun ipinagmamalaki. Hindi ko po yun ginagawang credential na ako'y maraming nalalaman. Biyaya lang po to ng Diyos. At kaparaanan ng aking pananalita, biyaya lang po ng Panginoon. Amen? Dahil ako man po, inaayos ko po yung devotion ko sa Panginoon eh. Kasi nagre-represent po ako as a Christ teacher. Amen? So, sana po, ang pag-aaral na ito sa buhay ni Job, bilang pagtatapos po, ay maging inspirasyon po natin siya. Nasa debosyon ng buhay po natin, huwag po natin kaligtaan ang pag-aaral ng Biblia. At pagpalain po kayo ng Diyos. Then every morning, na gumigising po tayong lahat, naglalaan ng panahon at oras sa pakikinig ng Biblia, ng salita ng Diyos. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. To God be all the glory. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Wow, praise God. Thank you, Brother Julius. Glory to God, no? I believe punong-puno na po tayo, no? I don't think I could add more, no?